Ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tutugin ang gitara at ang kahaya-hayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahakin. Habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ng Panginoon, bawit ng kagalakan, at tugin ng gitara at ang kahaya-hayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga tiga-Roma. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ay nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo nga ang tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Ulitin po natin, ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin.
at ang mga namumuhay tumakas sa kanyang piling. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, inahango tayo agad. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin mong lahat ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon di nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling, at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaba ng inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito, at nagalak naman ng madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sabihin niyo nga po, pamamahinga. Narinig po natin sa ating ebanghelyo mula kay San Lucas na yung tungkol sa araw ng pamamahinga. Bawal magtrabaho sa araw ng pamamahinga dahil nga ito ay sagrado. Sagradong araw na kung paanong pinanggagalingan ay 6 na araw na nilikha ng Diyos ang sanlibutan at sa 7 araw siya'y nagpahinga. At yun din yung sinasabi sa atin lagi, sa araw ng pamamahinga, magpahinga. Pero sa ibang konteksto, yung pag kinuha mo sa literal na konteksto ang araw ng pamamahinga, maliligaw nga talaga tayo tungkol sa turo sa araw ng pamamahinga. Kasi para bang pag sinabing sa araw ng pamamahinga, bawal kang magtrabaho. Ngayon, sa kaisipan nitong mga kausap ni Jesus na mga tagapamahala ng templo,
pati ang pagtulong sa kapwa ay bawal sa araw ng pamamahinga dahil para sa kanila ito ay isang uri ng trabaho. Sabihin nyo nga po, trabaho. Mapakatandaan natin mabuti. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay hindi trabaho. Malinaw po ba? Yan. Hindi trabaho yan. At lalo tigit, ang paggawa ng mabuti, walang pinipiling araw o oras. Ang pagtulong at paggawa ng mabuti ay wala ding pinipiling kung sino o ano ang kasarian nito. Kaya nga sabi, no, ito yung turo at patuloy na itinuturo ni Jesus sa ating lahat. Kung may pagkakataon kang tumulong, tumulong. Huwag nang ipagpaliban, huwag nang ipagpabukas. Kasi nga, kung ano ang tulong na ibibigay mo bukas, yun din naman ang tulong na may ibibigay mo ngayon. So bakit mo pa ipagpapaliban? Dahil lamang ba sa, minsan ginajustify natin, ang hindi pagtulong sa kapwa gamit ang mga batas na hindi kinatutuwa ng Diyos. Kasi dapat yung batas lalong magturo sa atin kung paano tumulong at makipagkapwa-tao. Kaya pakaisipin natin mabuti, ha? Lalo tigit tayo po na nakakapagsimba. Ito yung itinuturo sa atin. Hindi tayo yung laging dapat na tinutulungan, kundi tayo din dapat ay handang magbigay ng tulong sa ating pong kapwa. At ulitin ko po, walang pinipiling oras o araw. Minsan po, kailangan lang kasi talaga malawak ang pangunawa, malawak ang pag-iisip. Minsan kung makahusga din naman tayo, wagas. Hindi po bawal magbasbas ng patay kapag Lunes. Hindi bawal. Kasi minsan yung mga pamamaraan natin ng pagsasalita, di ba, Kaya nga sabi dito sa unang pagbasa, mag-ingat tayo sa pakikisangkot sa usapan, ha? Ay kung taong simbahan ka naman, dapat marunong kang magpaliwanag. Kasi bakit sarado ang simbahan kapag Lunes? Bakit sarado? Day off. Day off ng mga staff. Kasi ang pare hindi naman nagde-day off. Nagpapahinga pero hindi nagde-day off. Pero pag naririnig mo sa labas, bawal magbasbas sa pag-Lunes, bawal. Bakit bawal? Hindi naman bawal. Yun nga lang kasi, minsan kailangan din natin isaayos, Minsan hingi tayo ng tulong sa simbahan, sarado, bawal. Kasi Lunes ngayon, bawal. Hindi naman. Kasi, halimbawa po, halimbawa lang, pagpatay, ilang araw na yang nakaburol? Isang linggo na. Tapos ililibing nyo ng Lunes. Sarado ang simbahan ng Lunes. Kasi walang staff. Pinag-day off din. Mga nagtatrabaho din yan na kailangan ng pahinga. Tapos pag nakasarado, pag sinabing sarado, ang sama naman ng mga taong simbahan na yan. Bakit ba hindi nyo in-schedule ng maaga? Kung 7 araw, 10 araw na nandiyan, kung kailan nililibing, saka kayo umanap ng pari. Pag hindi available yung pari, dahil nga, siyempre, wala namang schedule. Minsan, tamad naman ng pari na yan. Ang sama naman ang ugali ng pari na yan. Paano ba? Anong gagawin natin yan? Ito yung mga bagay na kailangan natin matutunan, Ang tagal na rin naman natin nasa simbahan.
Pero ayaw kasi natin talagang matuto talaga. Pero pasalamat tayo kasi hindi talaga tumitigil si Jesus na tayo po ay turuan hanggang tayo po ay matuto. Hanggang sa matuto tayo. Kailangan lang talaga natin na maging bukas at malawak ang ating isipan sa mga aral na naririnig natin na itinuturo sa atin ng simbahan. Amen? Higit nating naunawaan ang ating pangangailangan sa Diyos habang mas nakikilala natin siya ng lubos. Mula sa ating kakulangan, manalangin tayo sa ating pangangailangan sa Diyos Ama. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ibahagi ng buo ang kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging bukas ang puso at makawala tayo sa ating pagkamakasarili upang sikapin nating iabot ang kamay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang makita ang mukha ni Kristo sa mga dukha at naghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga may suliranin, naway mabigyang aliw at kasiyahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mabuhay magpakilanman sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang sundin ang loob mo.
Inadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami edya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hoy na nasa iyong panan, ang anak mo kong mahal, namiti kang makaulayaw, punso mo'y bendisyon na. Kung ang bayan ng luha lumbay ay atin nang iwanan, sa madlang mga kaaway, o'y nasaklolohan. Ako po'y pakiusap kay Jesus aking mahal. Sabihin mo, inang malinga, ako rin ay iyong anak. Ako po'y panalangin kay Jesus aking hukom, sa Kanya'y sabihin ang aking tanging layon, at naway kita'y makapili